Ang lahat ng mag-aaral ay may karapatang pumasok sa paaralan na walang pangamba at takot. Pero ang mga kababaihan at kalalakihan sa buong mundo ay madalas na nakararanas ng pang-aabuso, pananakit, pisikal man ito, emosyonal, sexual o verbal. Ang mga mag-aaral na nakararanas ng pang-aabuso, paninira at panghusga ay mataas ang tsansang makaranas ng depresyon, pagkabalisa, hirap sa pagtulog, pagbaba ng marka at paghinto sa pag-aaral. Bakla. Tatlo. Payatot. Isip bata. Mayabang. Banda. Anak sa labas. Ang paggamit ng dahas, pagbabanta sa pang-aabuso ay tinatawag na bullying. Isa, hanggang sa 2 Pilipino ang nakasasaksi at nakararanas ng karahasan sa paaralan. 14% sa mga nakakaranas ng pambubuli ang nagpakamatay, habang 7% naman ang nagtangka. Bawat araw, 160,000 estudyante ang hindi pumapasok sa paaralan dahil sa takot at pananakot ng iba. 282,000 estudyante ang pisikal na inaatake ng mga nasa sekundaryang paaralan bawat buwan. Ako si Ezekiel. Nasira ang buhay ko sa loob ng 10 segundo. Hindi pala lahat ay nalulutas ng pagrereklamo. Paano mo nilagyan ng gasolina ang nagngangalit na apoy ng galit? Ang akala mong solusyon ay isa lang palang ilusyon. Pero bakit ganun? Ako na nga ang talo. Ako pa rin ang lalo pang nadidehado. Nanalo siya dahil sikat siya. Nanalo siya dahil kilala siya. Wala pa naman siyang napapatunayan, di ba? Pareho lang naman kami ng kakayahan. Pero bakit siya ang napili ng tao? Bakit siya? Kinain ako ng galit, ng mga tanong sa aking isip. Nilamon ako ng kasinungalingan, ako dapat ang nagwagi. Ng lahat ng batikos na maaaring lumutang, lahat ay nagsilabasan. Ang aking mga daliri ay dali-daling lumapat sa aking keyboard. Tuloy-tuloy sa pagpindot, hindi ko na naisip ang mga maaaring kahinatnan ng aking mga aksyon. Galit ako. Galit ako sa mga tao. Galit ako sa sistemang nagpatalo sa akin. Kaya't sa lugar na Twitter ang ngalan, lahat ng saloobin ko'y naging lantaran. Kaya't sa loob ng 10 segundo, matapos maihayag sa social media ay saka pa lang ako napaisip. Nadala lang pala ako ng galit. Baka naman pala may dahilan kung bakit karapat dapat siya. Baka naman mali lang ako nung napagbuntunan. Kaya't matapos ang ilang saglit, ay binura ko na agad ang aking mga pagkakamali. Ipinaubaya ko na lang na humupa ang damdamin sa lalim ng gabi. Pero may tenga ang lupa, may pakpak ang balita, at may pruweba sa larangan ng teknolohiya. Kinabukasan, lahat ng matay tila ba humuhusga, nagtitinginan, nagbubulungan, hanggang sa ipakita niya sa isang kaibigan ang tunay na dahilan. May nakakita at nakakuha ng larawan bago ko pa man ito burahin sa aking kagagawan. Lahat ng insulto, mura at kawalang hiyaan, kitang-kita sa bawat titik. Bakit? Wala ba akong karapatang magsabi ng saloobin?
Alam ko namang mali, kaya ako binura agad. Pero bakit ganito? Ganito pa rin ang inabot. Ang taong nilait-lait ko ay siya ngayong nakahiga. Walang inaalala, panatag ang isip. At ako ngayon ang siyang lubog kakaisip. Pagtingin kong muli sa aking Twitter, lahat ng batikos na binato, lahat ay bumalik din sa akin sa pamamagitan ng isang tweet at isang taong nakapagtabi ng resibo na gawang sirain ang buhay ng dalawang tao. Kaya't ang masasabi ko na lang, huwag mong gawin sa kapwa mo ang mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Walang masasaktan kung walang mananakit. The pen is mightier than the sword, eka nga nila. But internet connection is the mightiest. Ibig sabihin, walang puang ang iyong lakas kung hindi mo naman gagamitin ang iyong isip. Eka nga na isang dalubhasa, aaminin kong ginawa ko iyon, ngunit hindi ko direktang sasabihin, pero obligadong sabihin. Pinilit ko namang itama ang mga ginawa ko, ngunit huli na ang lahat. Walang masasaktan kung walang mananakit. Sikat na rin nga pala ako ngayon, pero bilang isang talunang walang ginawa kundi ang magreklamo. Ngayong araw, ating tatalakayin ng naging pamumuhay ng dalawang batang magkapatid na nabubuli. At ating aalamin kung paano nakaapekto ang pambubuli ng mga kapwa nila mag-aaral sa kanilang araw-araw na buhay at maging sa kanilang pag-aaral. Tao po. Magandang araw po. Tuloy po kayo. Kamusta naman kayo? Bakit tuminto kayo ng pag-aaral niyo? Mahirap po. Kinailangan po namin huminto sa pag-aaral dahil sa pambubuli ng ibang tao. Ikaw naman, Ezekiel, ano yung mga pambubuling nararanasan mo? May mga tao po kasi na ginagamit yung social media para mapanira at mapamusga po ng ibang tao. Ano naman yung mga paraang ginawa niyo para makaiwas sa pambubuli sa inyo? Pagdesisyon na lang po namin na huminto sa pag-aaral para po makaiwas sa mga nambubuli sa amin. May mga oras bang naisipan yung kitilin yung buhay niyo dahil sa ginagawa sa inyo ng ibang tao? Opo, dumating din po ako sa punto ng buhay ko na nakaranas ng anxiety at depression. Ano naman yung masasabi niyo sa kapwa estudyante niyo na nakakaranas ng pambubuli? Para sa mga kapwa kong estudyante na nakakaranas ng pambubuli, ang mapapayo ko sa inyo, huwag kayong magpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao. At huwag kayong manahimik at matuto kayong pagtanggol ng sarili.